Nag-angat ng mukha si Logan nang marinig niya ang kanyang pangalan. He felt sorry for not paying attention. Nakita niyang sa kanya lahat nakatingin ang mga lalaki sa loob ng conference room. Iba-iba ang reaksyon ng mga ito at natitiyak niyang nagtataka ang mga ito. Ni minsan ay hindi pa siya nawala sa sarili niya, lalo na at nasa gitna sila ng isang mahalagang pinag-uusapan. Tumikim siya, nagkunwaring inaayos ang kanyang kurbata. Eyes off the board, still on him. Are you all right, Logan? Si Mr. Salcedo, one of the board of directors. Parang wala ka sa sarili mo nitong mga nakaraang araw. I'm okay. Naging busy lang ako lately. But I'm okay, sagot niya. Naging napakahirap ng meeting na iyon para kay Logan. Kailangan niyang ituon muna ang kanyang atensyon sa pinag-uusapan nila. Even if it's impossible for him to get Camila out of his mind, he has to. He'll deal with her afterwards, kahit kanina pa siya naiinip at gusto na niyang makabalik ng Batangas. Ayaw man niyang tanggapin, pero hulog na siya sa dalaga. Dati-rati, sigurado siya sa lahat ng bagay, ngunit ngayon kung kailan handa na siyang magseryoso, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mapaglaro nga ang tadhana. Kinakarma na ata siya. He felt relieved when the meeting ended. It's as if the meeting lasted 4 years. He sighed heavily. Tinawagan ni Benjamin si Mang Felsen at sinabi ditong pababa na sila. They had a very tiring day, kaya wala silang imikan, habang nasa biyahe pabalik ng Batangas. Hindi niya namalayan na nakatulog pala siya habang nasa biyahe. Mahinang tapik sa kanyang balikat ang gumising sa kanya. Iniutos na lang niya kay Benjamin ang mga gamit niya, na dalhin na lang sa kanyang kwarto. Sinabihan din niyang pwede na itong magpahinga. Agad niyang hinanap ang dalaga pagkarating nila. Kinatok niya ito sa kwarto nito. Pero walang sumasagot. He searched for her everywhere but she's nowhere of his sight. He couldn't reach for her phone either. He was about to go inside his room, when he saw a familiar physique at the seashore. Napakaganda ng dalaga habang tinatangay ng hangin ang buhok nito. May kung anong kakaibang damdamin ang dumaan sa kanya pagkakita sa dalaga. Parang biglang may nagbara sa kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim upang iwaksi ang kung anumang damdamin na meron siya ngayon para sa dalaga. Mukhang malalim ang iniisip ng dalaga, dahil hanggang sa makalapit siya ay hindi siya nito napansin man lang. Niyakap niya ito ng mahigpit, making her scream a little. Magpupumiglas sana ito ngunit nang mapagtanto na siya ang yamakap dito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. I miss you, bulong niya rito. Nakangiti ito showing her perfect white teeth. Pati labi nito ay kay sarap halikan ng paulit-ulit. Na-miss din kita, kahit alam ko na kasama mo naman si Veron doon. Akala mo ha, nakanguso ito habang nakahalukip-kap na nakatingin sa kanya. I don't know that she's going to be there. Isinama kasi ako ng mommy, kaya hindi ako nakatanggi. But you don't have to worry kasi walang nangyari. Alam na niya na kahit kailan ay hindi magiging kami. Wala na siyang magagawa lalo na't may mahal na ako. Huminga ito ng malalim. Tinitigan siya sa mga mata, siguraduhin mo lang kasi, ayokong magmahal ng taong may sabit, gusto ko ako lang, may himig pagbabanta na sambit ng dalaga. Kinakabahan si Logan. Puno ng pagmamahal ang mga titig niya sa dalaga. Sa sobrang lakas ng tambol sa kanyang dibdib, hindi na niya maintindihan ang ibang sinasabi ng dalaga. What do you mean? Mautol-utol pa niyang tanong sa dalaga. Para siyang may ihi na kinakabahan ng oras na iyon. Gusto niya ng assurance galing dito. Ngumiti lang ang dalaga. Walang imak, kahit paulit-ulit niya itong tinatanong. Panay lang ang iling nito. Pinagtritripan na naman siya. This could tame her, he thought. Walang babaalang hinalikan niya ang dalaga. His hands reached for her nape for him to have a good access. He heard a sound from her and that gave him the courage to do more on her. Ang mga kamay nito ay kusang pumaikot sa kanyang batok, making their bodies collide. He could feel his junior came to life. Kaagad niyang kinalma ang sarili, baka mabigla ang dalaga sa kanya. The kiss they shared were insatiable. Nang tumigil ang halikan nila, dinala niya sa kanyang dibdib ang dalaga at niyakap niya ito. Afraid to let her go. I love you babe. Bulong ng binata, hoping that he'll hear the words he's been wanting to hear. He heard her giggled, lalong nagsumiksik sa kanya,
Dala na rin siguro ng malamig na ihip ng hangin, Logan. Mahal din kita, she said, still on his embrace. He stilled. Parang kinakapusan siya ng hininga. Palagi na lang siyang ginugulat ng dalaga. Hindi tuloy siya makapagsalita ngayon. Logan, antag ng dalaga sa kanya. Kanina pa pala nito siya tinatawag. Kung hindi pa siya nito hinampas sa balikat, para pa rin siyang timang na nakatulala. Nakangiti ang mga labi nito, maaliwalas ang mukha. Okay ka lang ba, baby? Nanunokso ito. Oh my goodness. Sinasagot mo na ako. Sigaw niya nang mahimasmasan siya. Mukha na nga siyang timang sa ginagawa niya. Naroong yayakapin niya ang dalaga ng mahigpit, ilalayo ng kaunti ang katawan nito sa kanya, pakakatitigan at yayakaping muli. Natatawa na lang ang dalaga. Pagkatapos ng kanilang kwentuhan, ay niyaya niya ang dalaga na kumain. The restaurant serves delicious food. Nag-enjoy sila ng sobra. Masaya sa pakiramdam na kasama mo yung taong mahal mo. Ibang kasiyahan ang dulot nito. Camila couldn't suppress the happiness she's feeling right now. Isinantabi niya muna ang munting tinig sa isang bahagi ng kanyang utak na nagbabala. Alam naman niyang walang kasiguraduhan kung ano man ang meron sila ni Logan, pero susubukan niyang sumugal. Kukonsintihin muna niya ang kanyang sarili, at hayaang maging malaya at masaya. Wala mang kasiguruhan, at least naging masaya siya kahit sandali. She just loved him so much that she's willing to take some risk. Pipilitin niyang maging reasonable sa lahat ng bagay. Thank you for that wonderful dinner. Happiness was all over her face. I enjoyed it, really. Anything for you, babe. But I think you should go to sleep. Sambit ng binata nang makita ang oras sa kanyang suot na relo. Maghahating gabi na pala. Nalibang tayo sa pakikipagkwentuhan, kaya hindi natin namalayan ang oras. Antukin ka pa naman. Napangiti ang binata lalo na nang maghikab siya. Hindi naman ako antukin no. Tanggi ni Camila. Sabi nino, 2 beses mo na kaya akong tinulugan, akusa ng binata sa kanya. Masarap kayang matulog. Mas masarap pa sakin. Nakangising tanong ni Logan. Ang mga titig nito sa dalaga ay may hatid na ng pagnanasa. Bastos ka talaga. Hiyaw ni Camila sabay hampas sa braso ng binata. Nakakaloko naman ang ngiti sa mga labi ng binata. I'm just teasing you, babe. Alam ko naman, kung hindi lang kita mahal. She buried her face on Logan's neck. She loves his smell. There's a combination of his perfume and his natural scent na nagbibigay sa kanya ng kakaibang init. I love you, baby, Camila said in a seductive voice. Bahagya pa niyang sininghot, at inamoy-amoy ang bandang dibdib ng binata. Logan stilled, babe, huwag mo naman akong gulatin ng ganyan. Alam mo naman na hindi pa ako sanay na sinasabi mo sa akin yan. Tumaas baba ang dibdib ng binata. Dahil sa sobrang excitement, napangiti si Camila. I really love you, baby Logan. Napahigpit ang yakap ng binata sa kanya. Tawa siya ng tawa habang ang binata, ay animo batang nagmamaktol. Saglit din silang nagkulitan ng binata, bago ito na maalam. Alam din niyang pagod ito at nagpapasalamat siya, dahil sa ginawa nitong effort makasama lang siya. Napakasaya niya ngayon lalo na at sila na ni Logan. Kumawala ang binata sa pagkakayakap sa kanya. Masuyo itong nakatitig saka nagsalita sa malambing na tono, what made decide to finally give me a chance to prove my sincerity. To prove my love for you, alam ko mahirap, but why? Ayaw mo ba? Gusto mo, bawiin ko ang sagot ko. Tukso ng dalaga. Of course not. Wala nang bawian, okay. Curious lang naman ako eh. Kunwaring nag-iisip ang dalaga, ngunit kung tutuusin, wala ni isang salita ang sumagi sa isip niya, kung bakit niya ito binigyan ng chance. Sa bagay, maski nga siya hindi niya mahagilap ang sagot sa kung bakit niya ito mahal, wala din siyang diretsyong sagot na makuha. Basta naramdaman na lang niya. She looked at his eyes then said, bakit nga ba kita sinagot? Babaero ka naman. Mainitan ang ulo, bolero, bakit nga ba? I was rooting for a positive one, pero lahat ng sinabi mo, negatibo. Hindi ba talaga ako kamahal-mahal? Hindi niya mapigil ang matawa ng dalaga sa reaksyon ni Logan. Akala mo, nalugi sa negosyo eh. Basta mahal kita. Tapos, maikli ngunit malaman niyang sagot sa binata.
Baby naman para talaga itong batang nagmamaktol. Huwag mo sanang sayangin ang tiwalang ibinigay ko sa'yo, Logan. Huwag na huwag. Puno ng pakikiusap ang mga kataga ng dalaga. Natigilan ito sa sinabi niya. Never would I do that. It just feels good talking about anything with the one you love. Sana nga lang ay mapanindigan nila ang nararamdaman para sa isa't isa, dahil kilala ni Camila ang kanyang sarili. Once na nasaktan siya at hindi pinahalagahan, aalis siya sa sitwasyon na iyon. Hindi gaanong nakatulog ang dalaga ng gabing iyon. She can't contempt the happiness she's feeling right now. Hindi lang din alam ng binata, pero para din siyang timang kapag naiisip niyang sila na talaga. Hindi pa rin kasi nagsisink in na boyfriend na niya ang binata. Dati-rati ay hinahangaan lang niya ito mula sa malayo. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na magkakagusto ito sa kanya. Masigla siyang bumangon at kaagad ay naligo. Marami siyang aasikasuhin at gagawin ngayong araw. Baka gahulan siya sa oras. May deadline din siyang dapat maabot. She grabbed her things and she headed to her office. Being an architect is a fulfilling and touring job, but she's happy and contented being one. It was her dream since she was younger. At ngayon na naabot na niya ito, handa siyang gawin ang lahat, magtagumpay lang siya. So far, ito ang biggest project niya. Ang ipinatatayo na hotel resort ng Grant Holdings and Realty. Kailangan niyang pagbutihan ang kanyang ginagawa, ayaw din naman niyang mapahiya ang binata kung sakasakali. She was about to enter in her temporary office, nang bigla siyang gulatin ng binata mula sa likuran. Ang kabayong bundat. Hiyaw niya dahil sa pagkabigla. Nakita niya ang binata na tuwang-tuwa sa kanya. Agad niya itong hinampas sa balikat. Bakit ka ba nanggugulat ha? Sikmat niya dito habang pinupulot ang kanyang mga gamit na nahulog, dahil sa panggugulat nito. Agad naman siyang tinulungan ng binata. Apologetic ang mukha nito, ngunit naroon pa din ang hindi mapigil ng ngiti. Pinagtritripan na naman siya ng binata. Sumunod ang binata sa kanya nang pumasok siya sa kanyang opisina. Huwag ka na magalit please. Ang cute mo pa naman, lalo na kapag namumula ka na sa galit. Pinanggigilan nito ang kanyang pisngi. Kahit magkasama pa lang tayo kagabi, pero na-miss na agad kita. Napairap ang dalaga pero deep inside, kinikilig siya. Huwag mo na akong bulahin ha. Sinagot na nga kita diba? I know babe. And I'm thankful na binigyan mo ako ng chance. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Camila couldn't stop smiling. Mariin siyang pumikit, at hinayaang namnamin ang init na hatid na dulot ng yakap ng binata sa kanya. She couldn't help feeling jealous as she wondered how many other women had enjoyed the warmth of his body before. Huminga siya ng malalim, at pilit iwinaksi ang nararamdaman. Hindi na dapat niya iniisip ang mga ganoong mga bagay, kung gusto niyang maging maayos ang relasyon nila ni Logan. Umalis ka na lover boy, aniya. Marahan niyang itinulak ang binata. Nagangat ng kilay ang binata. Pinaalis mo na ba ako? Ngumiti lang ang dalaga at marahang naglakad palayo sa binata. Hinayaan niyang umindayog ng marahan ang kanyang balakang. Alam niyang nakasunod ng tingin ang binata sa kanya. She heard him groan in pain. You really are a bad girl, he said as if he's wounded. Logan was already tempted kaya hindi nakakatulong ang pang-aakit ng dalaga sa kanya. A smile curved from her lips. Naging mayabang ang kanyang mga ngiti. Tumaas ang tingin niya sa mga mata ng binata, bago ako sa ibang parte ng katawan nito na unti-unti ng ano. Ha! I didn't do anything. Patay mali siya ang dalaga, kunwari may mga inaayos na gamit sa mesa nito. He grinned. Huwag mong gawin ang isang bagay na hindi mo kayang panindigan, Camila. Stop teasing me, because I might take you here right now in that table of yours if you won't stop. Halatang nagtitimpi ang binata, namumula ang mukha nito. She can see the need in his eyes. She laughed. Hinela niya ang kamay ng binata tsaka niyakap ito ng mahigpit. I'm not yet ready for that. Hope you understand baby. At kung mangailangan man ako, ikaw ang tatawagan ko. Bulong niya dito. Camila Serrano. Napasigaw na si Logan. Halata ang gulat sa mukha nito. Nakaawang ang mga labi nito, at halos lumuwa ang mga mata. Hindi makapaniwalang nasabi iyon ng dalaga. Ilang minuto din itong nakatulala. Titig na titig pa rin sa kanya.
Tawa siya ng tawa sa reaksyon nito. Akala mo ay teenager na kinikilig. You'll be the death of me babe, mahinang bulong nito. Akala mo latang lata. I love you Logan, malambing na sambit ng dalaga. I love you more, babe. You can't begin to know kung gaano ako kasaya ngayon, na mahal mo din ako, and we're officially together. Masuyong hinahaplos ng binata ang kanyang buhok. Manaka-naka din. Nitong hinahagka ng kanyang braso. And she find that gesture, romantic and cute. Logan, too cannot contain his happiness right now. He's looking for more happy days with her. And he never thought that Camila could love him, and now he's afraid to be left by her. Now, he's more than willing to give and do anything for her. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga. I promise that I'll be a good boyfriend, and I'll do everything to make you happy. Napatawa si Camila. Ang cheesy mo talaga. He stared at her beautiful face as he lowered his lips to hers. And their lips connected, igniting the fire between them. Masarap sa pakiramdam na magkahugpong ang kanilang mga labi, at unti-unti na ring nagbabago ang kanyang pakiramdam, ngunit kailangan niyang kontrolin ang sarili. Hindi pa handa ang dalaga sa ganoong bagay. Hindi ito katulad ng mga nagdaang babae sa buhay niya. Makalipas ang ilang minuto ay namaalam na din ang binata sa kanya. Marami daw itong aasikasuhin, kaya sumaglit muna sa kanyang opisina. Hindi na raw kasi siya nito naabutan sa tinutuluyan niya. Gusto niyang maaliw kay Logan. Sa loob ng maikling panahon, ay sinikap nito na ipadama sa kanya na iba siya kumpara doon sa nagdaang mga babae sa buhay nito. Pinagsisihan niya minsan ang pagbibiro dito, lalo na at alam niya kung gaano kahirap mag-control para dito. She wickedly provoked him sometimes, para subukan ito tulad na lang kanina. Mapanganib ang kanyang ginagawa, ngunit hindi din niya mapigilan ang sariling makaramdam ng iba, kapag magkadikit na ang kanilang katawan. Napalunok siya. She could feel the warmth inside her. Oh, how she wished to taste and ravished her man. Oh my God! Kailangan niyang paalisan ang masamang nararamdaman na nasa kanyang katauhan ngayon. Uminom siya ng tubig at huminga ng malalim, para maalis ang init at pagnanasang kanyang nararamdaman. Inabala niya ang sarili sa kanyang trabaho. Hindi tuloy niya namalayan na lampas tanghali na, at hindi pa siya kumakain. Pababa na siya upang kumain ng makasalubong niya si Benjamin. Hi Camila, bati nito sa kanya. Amusement was in his eyes. Benjamin, may kailangan ka ba? Si Logan. Okay lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Okay lang din si baby mo. Sa katunayan, ipinasusundo ka niya. Baka hindi ka pa daw kumakain. Okay lang. Kakain na lang ako doon sa cafeteria sa ibaba, tanggi niya. Nakakahiya naman na sinundo pa siya nito. Umiling ito. Hindi pwede Camila. Ako ang malalagot sa boyfriend mo, kapag hindi ka sumama. Alam mo naman ang ugali noon. Ako ang malilintikan ng baliw na yon. Napangiti siya. You're right. Baliw nga iyon. Baliw na baliw sakin. Benjamin groaned. Bagay nga kayo, parehas na baliw. Napatigil siya sa pagtawa, tiningnan niya ito ng masama. So, baliw ako. Natigilan ang binata. Napalunok. Sabihin ko kay Logan, lagot ka dun. Nagpatiuna na siya sa kotse ng binata. Nakasunod ito habang nakikiusap na parang bata. Camila naman, lagot ako kay Logan nito. Hoy Camila. Panay ang pakiusap ni Benjamin habang hinahabol siya. Napapangiti siya dahil sa niloloko lang naman niya ito, pero parang totoo kung makahingi ito ng tawad. Nakahinga lang ito ng maluwag nang sabihin niyang niloloko niya lang ito.